makita ninyo pare-parehas, di ba? Masaya dito sa channel natin, kahit walang kwenta to, kahit fake news dito. Masaya dito, hindi kayo malulungkot. Marinig nyo palang boses ko, mabubuhay ng mga dugo ninyo. Sa sobrang mabubuhay ang mga dugo ninyo, Diyos ko po. Oo, nakita nyo ba mga bossing, yung kumakalat na video ng ating presidente? Putang ina, yung presidente natin parang inaagnas na, no? Nakita niyo yun? Taas ang kamay na nakakita ng video na yon. Oh, parang inaagnas na yung ating presidente. Putang ina, dumudugo na siya mag-isa. Ano na kaya estado ng kalusugan nitong pinakamahal nating presidente? Bakit natin tinawag na pinakamahal na presidente ulit yan? May nakakaalam mo sa inyo? O, kaya natin tinawag na pinakamahal na presidente yan dahil putang ina niyan, lahat na lang nagmahal simula nung naging presidenteng hinayupak na yan. Kaya pinakamahal nating presidente. Diyos mio. Ayun na nga na makikita ninyo, para siyang inaagnas na mga boss. Means nung nakaraan, nandito yung defense minister yata ng Amerika. Anak ng toklay, hingal na hingal, parang hihimatayin. Alam mo, may something. May something dito sa tao na to. Parang hinahabol yung hininga. Hindi ko alam kung putang na nag-jogging ba yan bago nakipag-usap yan dun sa Amerika. O so ngayon, medyo nagtataka na yung mga tao. Ba't gano'n? Tsaka medyo bagsak-bagsak na. O medyo bagsak-bagsak na yung niya, yung kanyang mga yung eye bag niya. Putang ina, nandito na sa pisngi. Alam mo, walang tulog eh. Pero totoo yan yung mga kaibigan kong mga bogsa, mga kaibigan kong alaw slog 2. Tayo na pag tinignan mo mga mukha niyan, arrange. Yung mata nandito, yung ilong nandun. Digan talaga pag puyat ka eh. Pag di ka nagtututulog, tas di ka pa nagkakakain, dahil putay na suyop ka ng suyop. Nakakasama yun sa katawan ng tao yung pagsusuyop. Ala ninyo, may magandang may magandang epekto yun sa isip mo lang. Akala mo pag sumuyop ka, unbelievable ka, unbreakable ka, superman ka. Pero sa labas nun, yung totoong taong nakakakita sa'yo, para kang gago. Tanginan to, kala niyang pogi-pogi niya. Nakakapogi kasi yon sa isip mo. Pero sa isip ng iba, pag nakita nila itsura mo, puging-pugi ka sa sarili mo kasi nga nagkakaroon ka ng tama sa utak eh. Nag-hallucinate ka kapag sumusuyop ka. Tsaka kung ano-ano naiisip mo, pabago-bago ka ng isip. Minsan gusto ko, minsan ayaw ko. Minsan okay, minsan hindi. Ganon. Kaya ngayon, itong ating papakita sa inyo. Yung ating ngayong presidente, Diyos ko po, parang unti-unti na naaagnas. Hindi niya siguro, sabi nga nila, hindi ba? Sabi nila, ito, narinig ko lang sabi ko nga sa inyo, wala naman akong kwentang tao, di naman ako nag-research. Narinig ko lang to, nakikita lang natin pinag-uusapan to sa social media. Sabi, matagal na daw tong nasuyop. May mga video-video pa nga pinalalabas na nasuyop daw to pero hindi ko lang sure kung totoo yung mga video na yun Pero ang sinasabi nila na nagsusuyop nga daw. So matagal na panahon na, bata pa daw nagsusuyop na. Madami din ako mga nakausap na mga dating nakadikit sa kanila. Di umano. According to them, may talagang daw to, itong bagets na to. Nung bagets pa daw to, talagang loko-loko daw to. Oo, party-party daw to. At saka wala daw hinto pagka ito ay sumuyop. Ito sabi lang nila. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng pabulaanan. Itong mga lumalabas na mga issues na ito, madaling pabulaanan to. Drug test lang, tapos ang problema hindi ba? Patunayan mo lang na hindi totoo by means of science. Drug test. Di tapos ang problema. Hindi lahat ng mga nagkakalat ng video na lahat ng kakalat ng balita na mukhang addictus benedictus tong tolongges na to. Di tapos, hindi ba? Hindi na siya mapagbibintangan na addictus. Hindi ba? Pero kasi ang long term, kaya ko naman nasabi yon, kasi ang long term effect ng pagiging addictus, yung natutuyot ang utak mo, natutuyot ang katawan mo,
Tapos sa katagalan, nagmumukha ka ng luya. Mumukha ka ng ugat. Oo. Which is makikita natin sa kanya. Pag tinitingnan mo siya, hindi siya mukhang bilyonaryo. Oo, mukha siyang presidenteng walang skincare. Buti pa ako, mga bossing, may skincare ako. Oo, kaya nga minsan nagbe-breakout ako. Nagkakaroon ako ng mga pimples. Wow, breakout, ang tigas. Hindi, sa totoo lang, bilang isang bilyonaryo, dapat talaga naaalagaan mo yung sarili mo. Hindi ba? Usually, pag bilyonaryo, tinan mo nga si Vicky Bello, putangin lang yan, yung mata na lang ang gumagalaw, di niya ata kumukurap. Sa lahat ng pinaritoke na sa muka, puta ragis yan. Ultimong pagpikit, kalahati na lang, pag kumurap yung mata, hindi na umaabot sa dulo. Sa sobrang titigas na ng mga talukap eh. Kung milyonaryo ka, may pangpaayos ka sa mukha mo. Kaya lang, ang problema, kahit gaano ka kayaman, kung matagal ka ng tuspok sa ipinagbabawal na utos, kung matagal ka ng tuspok, kumbaga, hindi na kaya ng siyensya yan. Hindi na talaga kaya ng siyensya. Tingnan mo, merong balita, di ba? Ito bali-balita lang, di ko sinasabing totoo Medyo mapapaisip ka lang Medyo balita na sila daw mag-asawa, puta matindi raw to. Pag humigop daw to, puta yun, wala daw natitirang ang hangin sa paligid. Tingnan mo yung mga balat nilang parehas. Yung mga balat nila parehas, puta yun, nakala mo scratch paper. Tingnan mo yung mga balat nila, parang sinunog na balat ng pongkan. Hindi ba? Kasi nga, kahit anong putayaman mo, o kahit anong yaman mo, anong ayos sa pagmumukha mo, kahit anong iturok dyan, dahil sa tagal mo nang inaabuso yung katawan mo, wala na, hindi na umiepekto yung gamot. Hindi na kumikinis yung balat. Hindi nyo napapansin sila mag-asawa. Puta yung mga pisngi nila, kala mo mga pisngi na ng bulldog. Laylayan kung laylayan na. It's either hindi nila inaalagaan yung mga sarili nila dahil feeling nga nila, kasi yun nga ang isang tama ng suyop. Feeling mo ang pogi-pogi mo, feeling mo ang ganda-ganda mo, feeling mo ang bango-bango mo. Pero sa katotohanan, yung katabi mo, bahong-baho na sa'yo, dirin-diri na sa'yo. Dahil sa tama ng suyop, yung yung mukha mo, kala mo, fresh ka pa. Pero pag tinignan ng tao, hindi ka na fresh. Tingnan mo silang magkakaibigan, di ba? Tingnan mo yung ibang mga kaedad nila, ang kikinis pa. Ang gaganda pa ng mga balat. Tingnan mo si Philip Salvador, di ba? Si Philip Salvador, mas matanda pa sa kanila. Pero si Philip Salvador, di ba, kutis porcelana pa din. Sabi ko nga sa inyo, fresh na fresh ang hangin, fresh ang sinisinghot. Na sariwang galing sa Glory Mountain na hangin. Tingnan mo si Pastor Apollo Kimuloy at 75 years old. Tingnan mo yung kutis niya, tingnan mo yung balat niya. Walang blemish. Di ba? Hindi nagpapapoderma-derma yun pero glass skin siya. Kasi nga malinis yung pagkatao niya, malinis yung sinisinghot niya, malinis yung kanyang clean living baga. Tingnan mo sila. Tingnan mo si Dameo, tingnan mo si Florendo. Tuspok lahat. Tingnan mo yung mag-asawa, tingnan mo yung mga kutis. Utang ina, akala mo hindi mga presidente ng Pilipinas. Alam mo si Pangulong Duterte, meron pang isang beses na yung mukha ni Pangulong Duterte sunog Sabi ko, ba't ganyan nangingitim yung mukha mo? Sabi niya, putay, kasi kung anong pinapahid sa akin nitong asawa ko na pampaganda ng mukha hindi naman pala pwede sa akin yun. Naaarawan pa ako, kaya ganito ang itsura ng mukha ko nasunog. Hindi ba? Pero kung makikita mo si Pangulong Duterte, yung kutis ni Pangulo, tawag dyan, walang pores. Pinapalabas nilang picture. Yung mga malalaki pang butas ng mukha ni Pangulo, mayor pa siya noon. Tsaka, syempre, lalaki yan, siga yan, wala talaga skincare yan. Utangin na yung sabon niyan. Yung sabon niyan, head and shoulders, knees and toes. Kung ano yung sabon niya sa paa, yun ang yung sabon niya sa muka. Ganyan yung mga lalaki
Wala tayong mga sabon-sabon. O kung ano, safeguard, yun na yun. O yung panghugas mo sa mukha, yun na rin panghugas mo sa puwet. O hindi ba? Pero sa panahon ngayon, with today's science, halos lahat meron ng skincare. Okay, magtataka ka sa kanila, wala silang skincare. O, ba't mo ba sinasabi yan na parang inaagdas na talaga, mga bossing? Tingnan ninyo, may nakita tayong video na kumakalat sa mainstream media. Diyos ko po. O, ito, mainstream media. O, yung, tingnan ninyo, itong video na to, at kayo nang bahalang humusga. Ang matyakomplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay, kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit Ayan, oh. Ay. ang matyakomplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay, kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na. Ayan, oh. Dahil nagdudugo ka na, sir. Inaagnas ka na. Tingnan mo pati yung balat niya, di ba? Bakit na, mas maitim naman ako siguro kay sir, di ba? Oo, kasi Ilocano to. Ang balat nito, Ilocano. Balat ng Ilocano, parang ano yan eh. Parang balat ng pitaka yan. May itim talaga mga Ilocano. Makikita mo Ilocano, kahit gaano kaputi, tingnan mo yung siko. Putang ina, maitim ang siko niyan. Oh, tingnan niyo siko ko. Oh, di ba? Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Ilocano yan, oh. Ito, Ilocano. Di ganyan talaga mga Ilocano. Pero tingnan mo yung balat niya, di ba? I mean, hindi naman ako eksperto sa balat. Pero I am sure, with all the money in the world, sa sobrang dami ng pera mo, putya, hindi ako maniniwala na ang kutis mo, kutis betlog pa din. Di ba? Tingnan mo yung mga kutis ng mga anak. Tingnan mo yung kutis ng mga anak nila, ang puputi. Ang gaganda ng kutis. Bakit? Kasi nga, alaga na. O, ito, walang alaga to. O, kasi nga, ang feeling nila, ang pugi-pugi nila, feeling nila, ang galing-galing nila, ang bango-bango nila. Imaginein mo, dumudugo bibig nito. Singhutin nyo yung bunganga niyan. Putang ina, subukan yung amuyin yung bibig niyan. Amoy gingivitis, sigurado. Diba? At saka hindi lang to bastang pagdurugo, ha. Tingnan mo, puta, kalahati ng bunganga niya may dugo na. As hindi niya pa nararamdaman, hindi niya napapansin. Malalasahan mo yan eh. Ang pangit ang lasa. Habang nagsasalita ka, di ba? Lasang dugo. Alam mo naman yun yung lasang dugo eh. Pero siya, puta, hindi niya na nararamdaman. Diretso pa din siya ng salita. O, kita mo yung bunganga niya, nagdudugo na. Imaginein mo, sabi ko nga sa inyo nung una ko tong nakita, sabi ko, kadiri naman to. Tangina, taas ito, hahalikan mo ganito bunganga, Diyos ko po. O, nakakadiri naman to. Pero, ano yung reason, ba't duduguin ka ng ganyan? Ano ba, may regla ba yung kinain mo, ganon? Sorry. Hindi, lang naman yung reason. Ba't ka duduguin dyan eh? Oo, gumanong ka. Basta ganun mo, may dugo yung bunganga mo. Oo, hindi ba? It's either like that. Or, ayun nga, antinding gingivitis naman yan. Or, pwede rin na mayroon kang kinaskas sa gilagid mo. Kaya dumugo yan. Putangin na yan. Ano may kinakaskas-kas ka sa gilagid? Di ba? Ano ba yun? Hindi ko alam, ha? Malay mo, baka asin, ganyan, ginanon mo, mayroon ka singaw. Ako kasi pagka may singaw ko, lalagyan ka ng asin eh, para mabilis gumaling, kaya tawas, ganyan. O baka kinaskas ng tao sa sugat, gano'n, tapos dumugo na ganyan. Hindi kasi sobrang lakas, sobrang daming dugo niya. For a gingivitis, sobrang sobrang dami yan. And mararamdaman mo kagad yan eh, teka, parang lasang hindi laway na to ah. Di ba, either gagawin mo dyan, iinom ka. Di ba, para matanggal yung lasa. Pero sa kanya, pucha, wala siyang pake, wala na siyang nararamdaman. Yes, pare. Alright. Dokumento, marami masyadong proseso. Ang punot dulo ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, tayo na ang magbuo ng mga dokumento.
tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi sa habang sila ay nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Ang ating ginagawa po ngayong araw, tinitiyak po natin na lahat po na... Ano naman sabihin nyo na naman, AI na naman yan. O, baka naman AI lang to. O, baka naman AI lang to. Tapos AI, tapos meron command na bleeding gums. Ganun. Bleeding mouth. Pero, yun nga, ang maganda tong ano na to, okay ka lang ba, Mr. President? Are you still okay, Mr. President? Kasi baka mamaya yan, meron ka ng sakit na hindi mo alam. Pa-check up ka na, sir. Kasi, antindi, mukha ka ng buhay na inaagnas. Tama nga yata yung sinasabi ng kapatid ni Pangulo, parang ka ng Walking Dead. Para ka ng walang kaluluwa, sir. Yung mata mo, ang dilim na. Yung itsura mo, ang hulas na. Sabi ko nga, may make-up ka na ng lagay na yan. Pero tingnan mo yung itsura mo. Para ka nagmamantika na di ko malaman kung nagmamantika ka ba o naglalangis. Ano bang tawag dyan? Sinusunog na ba yung kaluluwa mo sa impyerno kaya yung mantika ng katawan mo lumalabas na? Kasi kung mapapansin mo talaga, sobrang dark na ng pagkatao nitong ating presidente dahil nakita naman natin yung mga kahayupan na nangyari sa bayang Pilipinas. Mantakin mo. Kini-question ngayon itong PNP, itong si General Torre doon sa kanyang mga ginawang mali sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at ultimong siya ay pinangangaralan ng mga experts at ng mga taong may alam sa batas na wala sa proseso yung ginawa niya at lumabag siya sa sistema, proseso at lumabag siya sa batas lumabag siya sa kanyang or nagmalabis siya sa kanyang kapangyarihan nung siya ay nag-aaresto kay Pangulong Duterte. Pero pinarangalan nito. Kaya nga sabi ko, anong tao ang merong matinong pag-iisip na buong Pilipinas sinasabi na itong tao na ito ay walang kaluluwa, itong tao na to ay napakasama, itong tao na to ay nagmalabis sa kapangyarihan. Nakita mo naman yung dami ng tao lumabas sa mga kalsada at gigil na gigil dito kay General Torre. Anong naisip mo at pinarangalan mo pa? At ipinromote mo pa, hindi ba? It's either, sabi nga nung kapatid ni Pangulong Duterte, there's a good choice and there's a bad choice. You are always choosing the bad choice. You're always choosing the bad way. Doon ko masasabi na itong tao na to, wala na tong kaluluwa. Why? Wala nang konsensya yan eh. Kasi tayo, bago mo kunin yung, halimbawa, may nakita kang 10 piso sa lamesa. 10 piso? Hindi akin to eh. Pero kunin ko, pambili ko Yossi. Pero hindi akin to eh. Uy, wag mong kunin yan, wag mong kunin yan. May bumubulong na gano'n sa'yo, di ba? Wag mong kunin yan, Boss Dada, wag mong kunin yan, huy. Hindi naman sa'yo yan, ba't mo kukunin yan? Kung sa'yo yan, di sana nasa bulsa mo yan. Oo nga, hindi nga akin to. Tapos sa kabila mo, may bumubulong naman. Kunin mo. Kaya nga nandyan sa mesa eh. Nakita mo, di sa'yo yan. O di sana, kung hindi sa'yo yan, hindi mo sana nakita yan, di ba? Pero pagdaan mo, nakita mo, para sa'yo yan. Kunin mo yung 10 piso, ibili mo ng Yossi, pre. Sabi sa kabila, huwag ka makinig dyan, demonyo yan. Hindi sa'yo yan, Boss Dada. Kung sa'yo yan, nasa pitaka mo yan. Tapos talagang gano'n, meron naglalaban, meron kang konsensya kapag gano'n. Pero ito wala na. Putang ina, yung good conscience niya, wala na. Wala na yung good conscience, puro yung masama na lang. Ano mo yan, maganda Pilipinas, huwag ka mag-alala, ituloy mo lang. Kung ano ginagawa mo ngayon, ituloy mo lang. Pucha, punta, nakita mo, nagbubunyi yung mga tao sa labas. Hindi si Duterte pinagbubunyi niyan, ikaw. Ang ganda ng ginagawa mo, sir. Opo. Pati ipatawag mo si Pajardo at saka
si Torre, promote mo sila, ang gagaling ng mga pulis niyan. Oh, siya, sunod lang siya ng sunod. Kung ano, so ano na talaga yan, wala nang kaluluwa itong mamang to. Kaya makikita mo, even yung katawan niya, deteriorates. O sabi ko nga, di ba, karma is digital. Nakikita nyo, madaming mga malalaking tao ngayon na dati parang untouchable, unbeatable, ang yayaman. They have all the power and money. They have all the contracts. They are sobrang sikat to the point na they are earning millions of pesos per shooting. Ganyan sila dati, di ba? Look at them now. Look at how deteriorating yung kanilang mga situations ngayon. Tinan mo yung mga sakit. The mere fact na ang lilinis sa katawan niyan. They're so vain. But look at what's happening to them. Hindi ba? Kaya nga magsilbing aral na to sa lahat ng mga gumagawa ng kabulastugan sa Pilipinas. Oo, napakahirap na yung huling yugto ng buhay mo, na yun lang yung maaalala mo, yun lang yung nararamdaman mo during that time, yun yung magstay sa'yo hanggang sa mawala ka sa mundo. Lahat ng mga naranasan mong karangyaan noong ikaw ay malakas pa, pag mahina ka na, wala nang may tutulong sa iyo. No matter how many billions of pesos ang kinurakot ninyo, it will never ever extend yung mga buhay ninyo. Kaya nga kung ako sa inyo, kung madami naman na kayong mga pera, hanapan nyo na kung saan magandang mapunta yung mga pera na yan para at least mamatay man kayo, alam nyo sa sarili ninyo na meron kayong iniwan na legasiya. Pero eto, unti-unti nang inaagnas. Dumudugo na yung kanyang bunganga. Siguro puro kasinungalingan kasi sinasabi nito. Kaya ganyan. Pero ako concerned lang. Okay ka lang ba, Mr. President? I hope na okay ka lang and sana you visit a dentist. Please visit your dentist, ha. Mabaho yan, yung ganyan, yung alam niyo yung natuyong laway, mabantot yan. Lalo na kaya yung natuyong laway na may kasamang dugo, puta, mas mabaho yan. Sir, ha, ano lang, mukha ka pa naman bagong ligo lagi. Di ko alam kung bagong ligo lagi o pawisan ka lagi. Ano lang, pa-check up ka, sir, sayang naman. Meron ka pa 3 taon, ayusin mo pa naman yung 3 taon sa panunungkulan, di ba? Ayan na nga. Nako mga bossing, medyo maselan itong ano na to, itong video na to. Diyos ko, nagdudugo. Sabi ko ako minsan nararamdaman ko teka, meron akong dugo nararamdaman, parang hindi duduramo yan pero siya hindi, lunok. Ang mga hindi ba? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Hindi, ipanawagan natin, magpa-check up ka na, tapos pa-drug test ka na din. Pa-drug test ka na rin para tapos na tong problema. Tapos na tong problema natin ng mga kaganapan dito sa buhay natin. Kasi ang dami nagsasabi, nagdodroga daw yan. Ako, hindi naman ako naniniwala. Ako sa tingin ko, hindi naman nagdodroga yan. Baka ano lang. Baka hyper lang siya, pero hindi naman nagdodroga. Pero wala, hindi natin maano . Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap